Kaya po mga minamahal, narito po tayo sa pinakamahalagang yugto na ating pumbalang gawain. Ito po ang pakikinig ng salita ng ating pinakamamalapay Sus. Kaya inanyahan ko po kayong tumayo bilang pagbibigay galang salita ng ating pinakamamalapay Sus na dadalhin po na ating mangaral ang ating beloved ordained preacher, beloved Louie Angeles. Palakpakan po natin ating pinakamamalapay Sus. Amen. God bless you po sa ating beloved co-preacher, Brother Paul. Tayo po yung manalangin. Opo, dakilat mapagpala mong banal. Diyos na makapangyarihan sa lahat, aming pinakamamahal na Panginoong Hesus. Maraming pong salamat sa paglangis mo sa bawat bahagi na iyong balagawain na tapos ng tigit. Pagkilos mo mainam sa aming kalagitnaan sa iyong Santong Espiritu nagbigay galak sa mga puso. At bagong lahat kami nagpakumbaba, lalo abang lingkod sa aming pong nagawang pagkukulang. Pagkakamali pa kasala kabagan mo kami't patawarin, lubos-labis kami nagsisi sa aking mga labi, mahal na Panginoon. Ikaw po maglagay, makatagad, dapat bigkasin, buksang pangunawat kisipan ng bawat tagpaginig. Ikaw po aming inaasahan, patuloy mo kami samahan ng iyong kapangyarihan sa pangalan ni Jesus. And without doubt, Satan cast out, be bound into hell, and be there forever in the name of our dearest Jesus we pray. Amen and amen. Everybody say, praise the Lord. Una tigit sa lahat, ang pinakamataas na pagpupurit, pasalamat, kaluwalhatian at kadakilaan ay tangi lamang sa ating Diyos na buhay at makapangyarihan walang iba sa ating pinakamamahal na Panginoong Kristo. Apo'y nagpaabot ng dobling paggalang sa ating pong beloved Honorable Ferris in the Lord. Ating inaalala at hindi malilimutan ang mga turot aral na iniwan ng ating beloved Honorable Evangelist Wel de Almeida, the end-time prophet of our loving God. Gayon din po ang ating beloved Abosant Pastor, our beloved Mama Dear. Ako'y nagpaabot ng paggalang, pagbati sa mga beloved children ng ating beloved Ferris in the Lord. At magandang hapon sa inyo lahat, sa ating pong pinagpalang mga baguhan at sa lahat ng ating mga pinagpalang viewers sa ating pong live webcast. Ngayon po ay tinatawag na Palm Sunday sa sanlibutan o Araw ng Palaspas, mga minamahal. Kaya naman ibabase lang natin ang ating tatalakayin, ang pamagat natin, the Day of Applause. The Day of Applause, ang ibig sabihin niyan, mga minamahal, ang araw ng papuri o araw ng pagpupuri. The Day of Applause. Basahin po natin ating teksto. Kindly sa ating mga beloved Bible readers. The Gospel of St. Luke, chapter 19, from verse 36 up to verse 40. And as he went, they spread their clothes in the way. And when he was come nigh, even now at the descent of the Mount of Olives, the whole multitude of the disciples began to rejoice and praise God with a loud voice for all the mighty works that they had seen, saying, Blessed be the King that cometh in the name of the Lord, peace in heaven and glory in the highest. And some of the Pharisees from among the multitude said unto him, Master, rebuke thy disciple. And he answered and said unto them, I tell you that if these should hold their peace, the stones would immediately cry out. God bless you po, hindi siya Tagalog. Dito po sa Lucas Kapitulo 19, versikulo 36 hanggang 40. Samantalang sila umalakad, ay nalalatag nila ang kanilang mga damit sa daan. At nang nalalapit na siya sa libis ng bundok ng mga olibo, ang buong karamihan, mga alagad ay nagpasimulang magkatuwa at magpuri sa Diyos ng malakas na tinig dahil sa lahat ng mga gawang makapangyarihan ng kanilang mga kita. Nasabi, mapalad ang hari na pumaparito sa pangalan ng Panginoon, makakapayapaan sa langit at kaluwalhatian sa kataas-taasan. At ilan sa mga Pariseo na mula sa karamihan ay nagsabi sa kanya, Guro, sawayin mo ang iyong mga alagad. At dito po sa 40, at sumagot siya at nagsabi, sinabi ko sa inyo, na kung hindi mga sisimik ang mga ito, ang mga batoy sisigaw. Amen. Praise the Lord. Amen. Palakpakan po muna natin ng sabay-sabay na palakpak ang ating mahal na Panginoon. Pumalakpak po na tayo ng sabay-sabay na may pasasalaman. Lahat magsabi na malakas na praise the Lord. The Day of Applause o araw ng pagpupuri o papuri sa sanlibutan, Palm Sunday.
Sa salibutan, mga minamahal, ang ating practice sa religion o relihiyon, kapag ganitong panahon, mga minamahal, bumibili po tayo ng dahon. At ito'y ating pinababasbasan at inilalagay natin, mga minamahal, sa pintuan o kaya sa dingding o kaya doon sa ating bintana. Na sinasabi, mga minamahal, ng ating mga lolo't lola na kaya natin inilalagay yun, pampalayas daw ng masamang espiritu. Pero kung papansinin natin, isang taong nakasabit yun doon o nakalagay, mga minamahal, minsan babahayan niya nung gagamba, minsan iitlugan ng butike, at kakapal, mga minamahal, ang alikabok. Kaya kung doon sa pintuan nyo nakalagay, pagbukas mo ng pintuan, mga minamahal, lalo na sa ganitong panahon na tag-araw na, bawat hampas ng pintuan, mga minamahal, yung alikabok ay lumalatag. Kaya hindi lumalayas yung masamang espiritu, ikaw ang magkakaroon ng masamang espiritu. Espiritu ng bahing, yung bahing ka ng bahing. Espiritu ng ubo, espiritu ng hika, dahil doon sa alikabok na lalanghap mo. Hindi ba? Ako noon, ako'y may ketong pa. Almost 37 years ago. From 1987 to 89. 2 taon ako'y naghirap sa karamdamang ketong, mga minamahal. Marami kami sa bahay namin yan. Kahit nga luma na, pinagdidikit-dikit namin, kahit puro alikabok na, mga minamahal. Kapag ka hinawakan mo at pinitik mo, mga minamahal, puro alikabok na ang makikita mo. At nung ako'y may ketong, pag pinabasbasan ko yan, ako halos basang-basa nung ginagamit na tubig na pambasbas, mga minamahal. Pero hindi naman lumayas ang demonyong ketong. Lalo pang naging malala sa aking katawan. Kaya nga ang tanging sagot ay magpakamatay at uminom ng lason. At dumating naman sa buhay ko ang ating mahal na Panginoon, yung tunay na Diyos sa langit, walang ibang ating pinakamamahal na Panginoon. Wala na kaming ganyan, wala na kaming palaspas, wala na kaming Palm Sunday. Ang meron kami, Kristo sa puso, almost 37 years. Hanggang rapture by faith, hindi na bumalik ang aking karamdamang ketong. Ang demonyong ketong, tunay na lumaya at hindi na bumalik pa sa aking katawan. Balik tayo, mga minamahal. The day of applause o araw ng papuri o pagpupuri. Pag binasa natin ang banal na kasulatan, mga minamahal, walang sinasabi ritong kumuha ka ng dahon, pabasbasan mo, at pagkatapos ay ilagay mo sa dingding o sa ang parte ng bahay para lumayas ang masamang espiritu. Pag binasa natin ang banal na kasulatan, mga minamahal, sa Jerusalem, pumasok ang ating mahal na Panginoon. Pagpasok ng ating mahal na Panginoon, ang sabi ng ating nabasa, ang mga lagad ay naghanda ng asno. Pag binasa natin ang kabuuan, ang asno ay wala pang sino man na sumasakay sapagkat ito ay batang asno. At sinabi nila ng mga alagad sa may-ari, kalagan mo siya sapagkat siya'y kailangan ng Panginoon. Nang marinig na may-ari ng asno na kailangan siya ng Panginoon, bagamat yun ay bata pa, ibinigay sa alagad. At ang mga alagad, sabi ng ating nabasa, sila ay may galak, sila ay may tuwa, sila ay nagagpuri. Welcome, tinanggap ang ating pinakamamahal na Panginoong Jesucristo. So ang ibig sabihin, mga minamahal, yun ay pagkilala sa Diyos. Kaya sabi dito sa ating nabasa, mga minamahal, ang buong karamihan ng mga alagad ay nagpasimulang mga tuwa at magagpuri sa Diyos ng malakas na tinig. Kinilala nila sino ang nakasakay sa asno. Kinilala nila. Winelcome nila sa kalamang puso, may galak at may tuwa. Nagpuri sa Panginoon. Ang sabi, kinilala nila na ang nakasakay sa asno, hindi taong si Kristo, kundi ang Diyos na magbibigay ng kaligtasan. Kaya sila natuwa. Yun ang kahulugan, mga minamahal. Kaya sinabing the day of applause, hindi Palm Sunday, mga minamahal. Sa banal na kasulatan, walang Palm Sunday. The day of applause, ibig sabihin, mga minamahal, araw ng papuri o pagpupuri. Nakilalanin mo ang Diyos, tanggapin mo siya sa puso mo na may galak at tuwa.
Ituloy natin ang basa, mga minamahal. Ang sabi rito, dahil sa lahat ng mga gawa na makapangyarihan na kanilang nakita. So kinilala nila ang Kristong nakasakay sa batang asno ay Diyos. Bakit? Dahil bago pa pumasok sa Jerusalem ang ating mahal na Panginoon, doon sa ilang sa tabi ng dagat, sa kabundukan ay nangangaral ang ating mahal na Panginoon. At doon nakita nila ang kapangyarihan ng kamay ng Diyos na walang ibang gumagawa kundi ang ating mahal na Panginoon. Na ang bulag ay nakakita, ang ketongin ay gumaling, ang masamang espiritu, taong na alian na masamang espiritu ay pinalaya ng ating mahal na Panginoon. Kaya ang sabi, nakilala nila, ito pala'y Diyos dahil sa mga gawang makapangyarihan. Ituloy natin ang basa, na sinabi, mapalad ang hari na pumaparito sa pangalan ng Panginoon, kapayapaan sa langit, kaluhatian sa kataas-taasan. Hindi lang nila kinilala na ang ating mahal na Panginoon nakasakay sa asno'y Diyos. Ang sabi, kinilala pa nila na ito ay hari. Kaya ang sabi nila, kawalhatian sa kataas-taasan, kapayapaan, kaluhatian, ang sabi ng mga alagad. Dahil hindi lang Diyos ang kanilang pagkilala, kundi hari. At ang sabi rito, mga minamahal, na makita ito ng mga Pariseo. Sinabi nila sa ating mahal na Panginoon, sawayin mo ang iyong mga alagad. Anong sabi ng ating mahal na Panginoon? Pag ang aking mga alagad ay hindi na umimik, ang ibig sabihin, pag hindi na sila nagpuri sa araw na yon, sa sandaling yon, sabi ng ating mahal na Panginoon, ang bato ang siyang magpupuri sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesucristo. Palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon. Yung palakpak na kumikilala sa Diyos, yung palakpak na kumikilala sa hari. O, tinatalakay natin ito para pag meron kayong labas na nagtanong sa inyo, bakit wala kayo dito? Wala ba kayong Palm Sunday? Noon meron, sabihin nyo. Pero ngayon, basahin nyo ang versikulong ito. Ang Palm Sunday ay pagbibigay papuri sa mahal na Panginoon na ang ibig sabihin, tinatanggap mo, sino si Kristo? Diyos at Hari, kawalhatian sa kataasan at kapayapaan. Yon ang sinasabi ng banal na kasulatan. Kaya dapat maunawaan nyo yan, mga minamahal. At dahil nagkaroon ng tinatawag na araw ng pagpupuri, ang ibig sabihin, pagbukas ng ating pusong kilalanin at tanggapin ang ating mahal na Panginoon bilang Diyos at Hari, ang sabi, ang ating mahal na Panginoon ngayon ay nagbigay ng tinatawag na divine compassion. Dahil yung palaspas, mga minamahal, walang divine compassion yan. Dahil yung palaspas lamang. Binili mong sariwa ngayon, linggo, kinabukasan, lanta na yan. Sa susunod na araw, mga minamahal, marami na yung cobwebs, marami ng sapot ng gagamba. Sa susunod na araw, puno na ng alikabok, walang tinatawag na divine compassion. Samantala kung ang ating mahal na bigyan mo ng pagpupuri, kilalanin mo siya, papasukin sa iyong puso. Ang Diyos na kinilala mo, walang ibang ating mahal na Panginoon ay magbibigay sa iyo ng makadiyos, nakaawaan, sinasabing divine compassion. Kindly. The book of Psalm chapter 78, verse 38. But he, being full of compassion, forgave their iniquity and destroyed them not. Yeah, many a time turned he his anger away and did not stir up all his wrath. Dito po sa Aklat ng Mga Awit, Kapitulo 78, ang talatay 38. Ngunit siya, palibasay puspos ng kaawaan, ay pinatawad ang kanilang kasamaan at hindi sila nilipol. Oo, madalas na inihiwalay ang kanyang galit at hindi pinukaw ang buo niyang puot. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Pabalakpak ng sabay-sabay. Lahat magsabi ng praise the Lord. Ilagay sa monitor, divine compassion. Yung tinatawag na araw ng papuri o pagpupuri, mga minamahal, kalakip nito. Ang makadiyos na kaawaan ng ating mahal na Panginoon, sinasabing divine compassion. Na ang pwedeng magbigay ay walang ibang ating mahal na Panginoon. Hindi mo yan makukuha sa palaspas, mga minamahal. Kahit pabinditahan mo yan ng paulit-ulit, ang palaspas, walang magagawa sa iyong mabuti. Kasamaan meron.
magkakasakit ka pa, mga minamahal. Pero ang ating mahal na Panginoon, gagawa siya ng mabuti dahil magbibigay siya sa iyo ng maka-Diyos, nakaawaan, sinasabing divine compassion. Sabi ng ating nabasa, ngunit siya, palibhasa'y puspos